Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe papunta sa isang lumang bahay sa Batangas? Dito, sa gitna ng sigawan at pagtatalo, si Alexa, isang batang may di pangkaraniwang tapang, ay nagpipinta ng kanyang bangungot sa digital na mundo. Huwag bibitaw dahil sa bawat pag-click at pag-swipe may kakaibang kapangyarihan na nagtatago at nag-aabang sa dilim. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano ang isang laptop at digital art ay magiging susi sa isang misteryosong kwentuang paghihiganti, pagkawasak at hindi may paliwanag na kababalaghan sa Creepy Pinoy Stories. Sa isang sulok ng lumang bahay sa Batangas, ang mga sigawan at pagtatalo ay parang musika na sa pandinig ni Alexa, isang bata na hindi basta-basta natitinag. Sa loob ng kwarto niyang puno ng alikabok, nakatutok siya sa kanyang laptop, nagpipinta ng kanyang mundo sa digital canvas. Hindi niya pinapansin ang mga sigaw ng kanyang tiyahin na anino lamang sa pader habang nagwawala sa labas. Ang kwarto ni Alexa ay tila isang gubat ng lumang kaalaman at teknolohiya. Mga libro at sira-sirang electronics ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang sining ang siyang nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay nabulabog ng malakas na kalabog mula sa labas. Dali-dali niyang itinago ang kanyang laptop sa ilalim ng kama bago pa man pumasok ang kanyang tiyahin na may dalang pamalo. Ano kaya ang mangyayari kay Alexa sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Habang ang langit ay umiiyak sa pagdating ng tag-ulan, si Alexa naman ay naglalakad sa putikang kalsada, naghahanap ng makakain at iba pang pangangailangan. Ang ulan ay walang tigil ngunit hindi ito sapat para pigilan ang kanyang pagpupursigi. Sa isang maliit na silid na may konting liwanag, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tinatapos niya ang kanyang digital art project. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang napalitan ng kaguluhan nang dumating ang isang malakas na bagyo. Ang kanyang tiyahin ay sumisigaw, nag-uutos kay Alexa na maghanda ng mga bagay para sa bagyo. Pagod na si Alexa, halos hindi na makatayo. Sa gitna ng hagupit ng hangin at ulan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa ingay ng bagyo. Nadiskubre ni Alexa na sira na ang kanyang laptop, ang baterya nito'y kinuha ng kanyang tiyahin at ang mga piraso nito'y nagkalat sa sahig. Ang kanyang santuwaryo, winasak ng taong dapat sana'y nag-aalaga sa kanya. Anong hakbang ang gagawin ni Alexa para mabawi ang kanyang nawalang kasiyahan? Ang susunod na pangyayari ay tiyak na mag-iiwan ng kilabot sa bawat isa. Sa ilalim ng gabing madilim at walang bituin, si Alexa ay nakaupo sa sulok ng kanyang kwarto. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa determinasyong hindi matitinag. Sa gitna ng katahimikan, ang isip niya ay puno ng mga plano ng paghihiganti na parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Sa paligid niya, ang mga lumang electronics na kanyang minana at natipon ay nagkalat, tila mga sundalong naghihintay ng utos mula sa kanilang general. Sa tanging liwanag na nagmumula sa kandila, abala si Alexa sa paggawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos, parang mga sayawin sa hangin, habang siya ay nagkokonekta ng mga wires at circuits. Ang bawat pagdugtong ay may kasamang bulong ng kanyang puso, isang ritual ng paghihiganti na kanyang pinaghandaan. Ilang araw ang lumipas, isang pulis ang pumasok sa kanilang tahanan. Ang eksena ay saksi sa isang kaguluhan. Ang mga gamit ay nagkalat at wasak at sa gitna ng lahat ay ang isang kakaibang obra maestra. Ang digital art na yari mula sa mga wasak na piyesa ng electronics ay tila isang monumento ng galit at sakit na naranasan ni Alexa. Ang pulis dahan-dahang lumapit sa bangkay ng tiyahin ni Alexa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, hindi makapaniwala sa mga markang hindi maipaliwanag at mga simbolong nakapalibot sa katawan.
Ang mga ito'y tila mga selyo ng isang sinaunang sumpa na muling nabuhay. Sa tabi ng bangkay, ang mga digital art ni Alexa ay nagsilbing maitim na saksi sa kanyang paghihiganti. Ang mga imahe ng masasamang espiritu at nilalang mula sa mga alamat ng Pilipinas ay tila nagbabadya, handang lumukob sa sinumang tumingin. Ang bawat likha ay parang nag-aanyaya sa isang mundo na hindi para sa mga buhay. Habang ang pulis ay kumukuha ng mga larawan ng eksena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat click ng kamera ay parang hudyat ng isang bagong kabanata ng takot na magsisimula. Ang kanyang mukha'y salamin ng takot at pagtataka, hindi malaman kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang mga nakita. At habang ang pulis ay nagtatala ng mga detalye, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Ano nga ba ang nangyari dito? Ngunit bago pa man niya masagot ito, ang kwento ni Alexa ay lumikha na ng bagong alamat, isang misteryong naghihintay na mabunyag. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa bayan ng Batangas na ngayoy nababalot ng takot at misteryo? Sa isang sulok ng lokal na tindahan sa Batangas, nagkukumpulan ng mga tao. Ang kanilang mga mukha'y bakas ang takot at pag-aalala. Nakita mo ba si Alexa kagabi? Naglalakad daw siya sa kagubatan. Bulong ng isang ale, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga taong nakapalibot sa kanya ay nagpalitan ng mga sulyap na puno ng katanungan at sindak. O ko yung digital art niya parang totoo. Hindi ako makatulog dahil sa bangungot, kwento ng isang binatang nakakita ng mga likha ni Alexa. Ang kanyang mga mata ay hindi makatitig ng diretso, tila may nakita siyang hindi maipaliwanag. Ang iba pa sa kanila ay nag-umpisang magbahagi ng kanilang sariling karanasan, mga TV na biglang namamatay, mga cellphone na nagloloko, at mga aninong tila may sariling buhay sa kadiliman ng gabi. Sa bawat sulok ng bayan, lumalaganap ang mga kwento ng kababalaghan. Ang mga simpleng usap-usapan ay naging mga sigaw ng takot na nagpapabilis ng tibok ng puso. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga pangyayaring ito? Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, isang grupo ng mga kabataan ang nagtitipon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon ng alamat ni Alexa. Grabe, parang sa pelikula, diba? Pero totoo, sabi ng isa habang nagkukwento ng kanyang nakakakilabot na encounter sa digital art ni Alexa. Ang mga imahe na gawa ni Alexa ay tila nagiging mas malinaw at mas nakakatakot sa tuwing may makakakita. Ang kanilang mga boses ay puno ng takot at paghanga at ang bawat salaysay ay nagdadala ng bagong kilabot sa kanilang mga tagapakinig. Habang lumilipas ang mga araw, ang digital art ni Alexa ay patuloy na kumakalat at nagdudulot ng sindak sa puso ng mga tao sa Batangas. Walang sino man ang makapagbigay ng kasagutan sa tanong na bumabagabag sa lahat. Nasaan na ba si Alexa at ano na ang nangyari sa kanya? Ang kanyang alamat ay naging isang hindi malutas na misteryo na nag-iiwan ng marka sa isip at kaluluwa ng bawat taong nakarinig ng kanyang kwento. Sa bawat pagbanggit sa pangalan ni Alexa, isang bagong takot ang sumisibol at ang kanyang kwento ay nagiging isang alamat na hindi malilimutan ng bayan ng Batangas. Sa huli, natutunan natin na ang galit at sakit kapag hindi na-resolba ay maaring magbunga ng mas malalim na kadiliman. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat anino sa dilim, baka si Alexa ang iyong makasalimuha. Mag-ingat ka hanggang sa muli, mga kaibigan.